Ang paglalakbay patungo sa malaking mansyon ni Doña Carmen ay parang paglalakad patungo sa sariling bitayan. Dahan-dahang inayos ni Monica ang laylayan ng kanyang simpleng bestida. Sinusubukang pakalmahin ang nakwawalang kabog sa kanyang dibdib. Sa kanyang tabi, napakahigpit ng hawak ni Ryan sa manibela ng sasakyan. Ang lalaking nakilala niyang palaging nakangiti at puno ng sigla ay naging kasing lamig ng yelo ngayong gabi. Makadikit ang kanyang ngapanga at kumikislap ang nabutil ng pawis sa kanyang noo, kahit pa napakalakas ng bugangang pampalamig sa loop ng kotse. Ayos ka lang ba, mahal? Malumanay na tanong ni Monica. Tila nagulat si Ryan, parang ngayon lang napansin na kasama niya ang asawa. Oh, pagod lang, maikli niyang sagot. Hindi man lang siya lumingon, nakatutok lamang ang kanyang nga mata sa madilim na kalsada. Huminga ng malalim si Monica. 6 na buwan pa lamang silang kasal. Ngunit pakiramdam niya ay palagi siyang naglalakat sa ibabaw ng nabasak na salamin. Mahal niya si Ryan, o marahil ang lalaking nakilala niya bago sila kinasal. Ang lalaking nagparamdam sa kanyang ang init, gumalang sa kanyang simpleng pamumuhay sa probinsya, at nangakong ipagtatanggol siya sa lahat. Ngunit ang lalaking iyon ay unti-unting naglalaho tuwing papasok sila sa tarangkahan ng bahay ng kanyang biyenan. Sa harap ni Doña Carmen, si Ryan ay nagiging isang sunod-sunurang tuta. Bumulaga sa kanila ang naglalakihang pader ng mansyon. Walang pinagkaiba sa mga lumang bahay na bato noong panahon ng Kastila, ngunit mas nakakapangilabot. Ang mailaw sa hardin ay nagbibigay ng mahahabang anino sa mga matataas na haligi nito. Para itong isang palasyo na nagtatagon na makaraming itim na alihim. Naghihintay na sa malaking pintuan si Doña Carmen. Maganda pa rin ang matanda, balot ng mamahaling sutla, abot hanggang tainga ang ngiti ngunit kailanman ay hindi umabot sa kanyang nga mata. Ang mga matang iyon, kasing talas ng sa agila, ay agad na sinuri si Monica mula ulo hanggang paa. Sa wakas, ay nakarating din kayo. Rian, huli na kayo, wika ang matanda. Malambing ang boses ngunit punong panunumbat, niyakap niya ng mabilis ang anak bago bumaling kay Monica. Monica, napakaputlang suot mo ngayong gabi, parang manang. Ngumiti na lamang ng tipit si Monica. Magandang gabi po, ina. Salamat po sa paanyaya. Siyempre, salo-salo ito ang pamilya. Dapat narito ang lahat, mariing sabi ni Doña Carmen. Ang pagdiin sa salitang lahat ay tila isang utos na hindi maaring suwain. Pumasok sila sa hapakainan na puno ng nga tao. Naroon ang nga tiyo, tiya, at mga pinsan ni Ryan. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang damit. Humahalimuyak ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng masasarap na putahe. Ngunit napakabigat ng hangin. Ang kanilang mausapan ay tila pilit at hindi totoo. At doon, sa isang sulok ng mahabang mesa, nakita niya ito, nakaupo ng alanganin sa isang silyang tila napakalaki para sa kanya. Ang kanyang ina, nanay, bulong ni Monica, halos mabulunan sa gulat, bumilis ang tibok ng puso niya sa ibang dahilan. Umangat ang mukha ni Nanay Rosa, namumutla ang matanda at halatang takot na takot. Kailanman ay hindi inimbita ni Doña Carmen si Nanay Rosa sa mapagtitipon ng pamilya. Ito ang pinakaunang pagkakataon. Sabi ni Doña Carmen mula sa likuran ni Monica, na tila ngayon lang naalala. Naisip ko na maganda rin paminsan-minsan na imbitahin ang balay ko. Maupo ka na, Monica, sa tabi nga, asawa mo. Kusang naglakat si Monica patungo sa upuan. Hinila ni Ryan ang silya para sa kanya. Isang kilos na dapat sana ay nakakapakilik ngunit ngayon ay pakiramdam niya ay napakalamig at pilit. Naupo si Monica ngunit hindi maalis ang paningin sa inang nakaupo sa kabilang dulong ng mesa, na napapagitnaan ng dalawang tiya ni Ryan na palihim na minamata ang matanda. Kumusta ka naman, Monica? Panimula ni Doña Carmen. Sabi ni Ryan ay umalis ka na sa pinapasukan mong patahian. Napakagandang desisyon. Ang isang asawa mula sa pamilyang ito ay hindi dapat naglilingkod sa ibang tao. Napalunok si Monica. Hindi siya umalis. Pinilit siya ni Ryan na umalis. At alam ni Monica na utos yun ni Doña Carmen. Gusto po ni Ryan na makto na kung may pansin sa bahay, mahinang sagot niya. Siyempre, dapat kay Ryan ka lang nakatuon. Sa pamilya ninyo, sagot ng matanda. Nagsimula ang hapunan. Tahimik na kumilos ang mga kasambahay. Inihahain ang mga unang putahe. Napunta ang usapan sa negosyo. Sa lupay nabili sa probinsya. Sa mga planong paglalakbay sa ibang bansa na kailanman ay hindi kasali si Monica. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang isla. Sinulyapan niya si Ryan, ngunit abala ito sa pagtawa ng pilit sa mawalang kwentang biro ng tiyuhin nito. Maya-maya pa ay tumayo si Nanay Rosa. Mawalang galang na po, pupunta lang po ako sa palikuran, nanginginig na paalam ng matanda.
Tumango lamang si Doña Carmen, hindi man lang tiningnan ang ina ni Monica. Naglakat si Nanay Rosa sa likuran ng masilya. Nang dumaan siya sa likod ni Monica, saglit na dumampi ang malamig na kamay ng matanda sa likod ng anak. Napakabilis. Halos hindi mapansin. Ngunit may naramdaman si Monica. Isang maliit at nakatuping bagay ang isiningit sa kanyang palat na nakapatong sa kanyang hita. Nanigas si Monica. Hindi siya gumalaw. Naghintay siya ang ilang segundo. Rumaragasa ang dugo sa kanyang tainga. Lihim siyang luminga sa paligid. Walang nakapansin. Abala si Doña Carmen sa pakikipag-usap sa kapatid nito. Si Ryan ay nakatitik lamang sa walang lamang plato. Nanginginig ang makamay sa ilalim ng mesa. Dahan-dahang binuksan ni Monica ang nakatuping bagay. Isang murang piraso ng pamunas. Hindi katulad ng mamahaling serbilyeta sa mesang ito. Magulo ang sulat kamay ng kanyang ina, halatang nagmamadali. May ilang salita lamang na nakasulat. Magkunwari kang may sakit at umalis na tayo dito ngayon din. Napatigil ang pahinga ni Monica. Binasa niya ulit iyon. Magkunwari. Umalis. Bakit? Anong nangyayari? Unti-unti niyang inangat ang kanyang paningin. Saktong pabalik na ang kanyang ina mula sa palikuran. Nagtakpo ang kanilang nga mata mula sa kabilang dulo ng silid. Basang-basa ang mukha ng matanda sa luhang pilit pinipigilan. Napakatinding ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Tumango si Nanay Rosa ng isang beses. Isang maliit na tango na nagpapatunay sa lahat. Isang tango na sumisiga ng panganib. Parang piniga ang puso ni Monica. Gusto niyang sumigaw. Tanungin ang ina kung anong ibig sabihin nito. Ngunit hindi niya magawa. Saktong huminto ang isang kasambahay sa kanyang gilid. May dala itong isang pilak na bandehado. Sa ibabaw nito ay may isang mangkok ng mainit na sabaw. Sabaw ng kabute. Ang paborito ni Monica. Para sa inyo po, Senyora Monica, wika ang kasambahay. Tinitigan ni Monica ang sabaw. Mabango ito, kulay garing, ngunit umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isip ang babalangang kanyang ina. Teka, putol ni Doña Carmen. Bakit isa lang? Tanong ng nakatatandang kapatid nito. Para kay Monica lang po ito, sagot ng kasambahay. Ngumiti si Doña Carmen. Napakatamis ang ngiti, napakabait, na nagpatayo sa mabalahibo ni Monica. Tinitigan siyang matanda ng may pagkangpagmamahal. Kainin mo na yan. Monica, mahal ko, malambing na sabi ni Doña Carmen. Parang sutla ang boses ngunit sa pandinig ni Monica, para itong sutsot ng ahas. Ipinasadya ko iyan lutuin para lang sa iyo. Sa kabilang dulong mesa, pumikit si Nanay Rosa, tila nagdarasal. Si Ryan, ang kanyang asawa, ay hindi man lang makatingin sa kanya. Sa halip ay ininom nito ang baso ng tubig sa isang lagok, nanginginig ng matindi ang makamay. Biglang nagtukma ang lahat ng piraso sa isip ni Monica sa isang nakakikilabot na segundo. Ang biglaang pag-imbita sa kanyang ina. Ang kakaibang kilos ni Ryan. Ang sabaw na inihayin para lang sa kanya. Ang babalangang kanyang ina. Lalasunin nila siya. Ngayong gabi. Sa harap ng lahat, kasing lamig ngang yelo ang pilak na kutsara sa kamay ni Monica. Ang mangkok ngang sabaw sa kanyang harap ay tila isang bungangang ng kamatayan, para lang sa iyo. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang boses ni Doña Carmen, nahahalo sa takot na mukha ang kanyang ina at sa nanginginig na makamay ni Ryan. Paano siya makakatakas mula rito kung nakatingin ang lahat at naghihintay na isubo niya ang lason? Kasing bigat ng tingga ang bawat segundong lumilipas. Nakatitik lamang si Monica sa umuusok na sabaw ng kabute. Para itong isang nakangangang hukay na nahihintay sa kanya. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, hindi maalis ang nanlilisik ngunit nakangiting mga mata ni Doña Carmen. Naghihintay, nag-aabang. Bakit hindi mo pa kinakain, Monica? Untak ng matanda. Malamig na ang sabaw. Sayang naman ang pinasadya kong ihanda para sa iyo. Kailangan niyang mag-isip. At kailangan niyang gawin iyon ng mabilis. Kung tatayo siya at tatakbo ngayon din palabas ang mansiyon, tiyak na hahabulin siya ng matauhan ni Doña Carmen, papalabasin nilang nababalif siya at gumagawa ng gulo. Wala siyang laban sa yaman at impluensya ang pamilyang ito. Kung nais niyang mabuhay, kailangan niyang ibalik sa kanila ang sarili nilang patibong. Lihim niyang sinulyapan ang mangkok ni Doña Carmen. Kaparehong-kaparehong mangkok na nasa harap niya. Kapapasok lamang din ng isa pang kasambahay upang ihain iyon sa matanda. Kung hindi siya makatakas, kailangang ang mismong naglagay ng lason ang makatikim nito. Ngunit paano niya gagawin iyon nang hindi nakikita ngang higit sa 20 matang nakapaligid sa mesa? Kailangan niya ang pagkakataon. Isang maliit na saglit kung saan walang nakatingin sa kanya.
Tiningnan niya ang kanyang asawang si Ryan. Nakayuko pa rin ito, pinagpapawisan, at tila walang pakialam sa nangyayari sa paligid basta hindi siya madamay. Si Ryan ang susi. Napahawak si Monica sa kanyang sentido at pilit na idinikit ang makilay, umarte na tila nasasaktan. Umungol siya ng mahina, sapat lang para marinig ng makatabi. Masakit ang ulo ko. Ryan, bulong niya, ginagawang garalgal ang boses. Parang umiikot ang paningin ko. Nabigla si Ryan at napatingin sa kanya. Ano? Anong nangyayari sa iyo? Tanong nito, ngunit may halong inis sa tinig, tila ba sinisira ni Monica ang kanilang maayos na plano? Hindi ko alam. Baka sa bayahe. Pwede mo ba akong ikuha ng mainit na salabat doon sa kabilang mesa? Pakiusap ni Monica. Sinadya niyang humingi ng isang bagay na malayo. Isang bagay na mapipilitan si Ryan na tumayo at talikuran siya. Nag-alangan si Ryan. Tumingin ito sa kanyang ina, tila humihingi ng pahintulot. Kumunot ang nuni Doña Carmen, halatang hindi natutuwa sa pag-antalangang kanyang inihandang dula. Sige na, Ryan. Ikuha mo ang asawa mo, baka nahilo lang sa biyahe. Bilisan mo at nang makakain na siyang sabaw, matalim na utos ng matanda. Tumayo si Ryan at mabilis na naglakad patungo sa kabilang dulong bulwagan kung nasaan ang mga inumin. Iyon na sana ang pagkakataon ni Monica. Ngunit nakatitik pa rin sa kanya si Doña Carmen tulad ng isang lawing nag-aabang sa kanyang biktima. Kailangan niya ngang mas malaking gulo. Pasimpleng inilibot ni Monica ang kanyang paningin sa paligid. Sa kanyang bandang kanan ay ang isang nakababatang pinsan ni Ryan. Maarte at paborito ang matanda. Naabala sa pakalikot ang kanyang telepono sa ilalim ng mesa. Huminga ng malalim si Monica, inipon ang lahat ng lakas sa kanyang baga, at biglang itinuro ang ilalim ng silya ng dalaga. Diyos ko, malaking ipis, sigaw ni Monica, sapat ang lakas upang magulat at mapatigil ang lahat. Napatili ng napakalakas ang pinsan ni Ryan. Napatayo ito ng biglaan, naitulak ang mabigat na silya patalikod, at nagtatalon habang sumisigaw na parang nakakita ng multo. Nasaan? Nasaan ang ipis? Kadiri. Sa isang iglap, lahat ng tao sa hapagkainan, maging ang matalim na paningin ni Doña Carmen, ay napalingon sa direksyon ng nagwawalang dalaga. Nakagulo ang makasambahay upang hanapin ang insekto na kailanman ay hindi naman umiral sa malinis na sahig ng mansiyon. Iyon na, ang hinihintay niya. Sa loob ng 2 segundo na nakalingon ang lahat, mabilis na gumalaw ang makamay ni Monica na nakatago sa mahabang manggas ng kanyang damit. Inabot niya ang kanyang mangkok at maingat ngunit mabilis na inilipat ito sa gawing kanan patungo sa pwesto ng matanda, habang sabay na hinila ang mangkok ni Doña Carmen patungo sa kanyang harap. Nagawa niya. Walang tumuno na pinggan. Walang nakapansin sa mabilis na palitan. Tumigil na kayo, sigaw ni Doña Carmen, halatang inis sa ingay na sumira sa katahimikan ng hapunan. Isang maliit na insekto lang, nakakagulo na kayo. Umupo kayong lahat at ipagpatuloy ang pagkain. Walang ipis sa pamamahay ko. Dahan-dahang bumalik ang lahat sa kani-kanilang upuan, nagbubulungan. Saktong dumating si Ryan dala ang isang maliit na tasa ang mainit na salabat. Inilapak niya ito ng padabok sa harap ni Monica. Heto na, uminom ka at kainin mo na iyan, malamig nitong sabi. Hindi man lang tiningnan ang asawa sa mata. Salamat, sagot ni Monica, kunwari ay nahihilo pa rin. Mabuti pa ay, magsimula na tayo, pag-anunsyo ni Doña Carmen. Inayos nito ang kanyang mamahaling serbilyeta at kinuha ang pilak na kutsara. Napatigil sa pahinga si Monica. Nanlamig ang buo niyang katawan na tila binuhusan ng yelo. Pilit niyang ibinaba ang kanyang paningin sa tasa ang salabat ngunit sa gilid ng kanyang nga mata, binabantayan niya ang bawat galaw ng biyenan. Sumandok si Doña Carmen mula sa mangkok na nasa harap nito. Ang mangkok na sana ay para kay Monica. Ang mangkok na may dalang kamatayan. Itinaas ngang matanda ang kutsara at dahan-dahang isinubo ang sabaw. Pumikit pa ito sandali upang lasapin ang init at linamnam nito. Napakasarap talaga ng lutong ito. Bulong ng matanda na may kasamang kakaibang ngiti. At muling sumandok. Nakahinga ng maluwag si Ryan nang makitang nagsimula na ring humigop ng sabaw si Monica, bagamat kaunti lamang ang inilalagay nito sa kutsara. Sa kabilang dulo, nakatitik si Nanay Rosa. Halatang nalilito at takot na takot pa rin ang matanda. Walang kaalam-alam sa himalang ginawa ng kanyang anak upang iligtas ang sariling buhay. Lumipas ang 1 minuto. Nagpatuloy ang ingay ng nakubiertos, ang kalansing ng baso, at ang mapilit na tawanan tungkol sa negosyo. 2 minuto. Sumimsim si Monica sa kanyang salabat. Pakiramdam ay bibigay na ang kanyang puso sa kaba. Ligtas ba talaga siya? Paano kung nakamali ang kanyang inang narinig? Paano kung walang lason ang sabaw na iyon? 3 minuto.
Biglang tumigil sa pagtawa si Doña Carmen. Ibinaba nito ang kutsara. Umubo ito ang isang beses. Isang tuyong ubo na umalingaw-ngaw sa silit. Ina, ayos lang po ba kayo? Tanong ng isang tiyuhin mula sa kabilang gilid ng mesa. Itinaas ni Doña Carmen ang kanyang kamay na puno ng alahas, senyales na huwag mag-alala. Ngunit dahan-dahang napahawak ito sa kanyang lalamunan, tila may nakabararun, parang may kakaibang lasa. Mahinang reklamo ng matanda, nakakunot ang noo. Umubo ito muli. Ngunit ngayon ay mas malakas, mas malalim, at tila nahihirapang huminga. 4 na minuto. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen. Nagsimula itong suminghap, bumubuka ang bibig na tila isang isdang inalis sa tubig. Hinawakan nito ng mahigpit ang gilid ng mesa, nanginginig ang mga ugat sa braso at lig. Ang mapuputi nitong pisngi ay unti-unting naging ube, at pagkatapos ay naging nakapangingilabot na asul. Ina, bulalas ni Ryan, tuluyang napatayo mula sa kanyang upuan, bakas ang matinding pagkagulat sa mukha nito. Wala sa plano ito, bumaling ang paningin ni Doña Carmen kay Monica. Sa mga nanlilisik nitong mata, nakita ni Monica ang kalituhan, ang gulat, at sa huling sandali, ang buong pag-unawa sa nangyari. Naintindihan ng matanda. Nalaman nito na naisahan siya, na ang sarili niyang lason ang pumasok sa kanyang katawan. Sinubukan nitong ituro si Monica gamit ang nanginginig na daliri, ngunit walang lumabas sa bibig nito kundi mabulang puti na tumulo sa kanyang baba. Kinamot nito ang sariling leeg, desperadong nakahanap ng hangin. Isang malakas na konvulsyon ang yumanik sa katawan ni Doña Carmen. Tumilapon ang silya nito patalikot at bumagsak ang matanda sa malamig na marmol na sahig. Umalingaw-ngaw ang malakas na kalabok ng kanyang ulo. Nanginginig ang buo nitong katawan sa sahig habang patuloy na lumalabas ang bula sa bibig. Nababaluktot ang mga paa at kamay. Sumabog ang gulo sa hapagkainan. Nagsigawan ang mga babae, nagtatakip ng muha. Nagtayuan ang lalaki at nakagulo. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis. Nalason si ina. Sigaw nga kamag-anak na nakuunahan na lumapit sa bumagsak na matanda. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo lamang si Ryan. Tuwot. Nakatitik sa ina niyang nag-aagaw buhay. Hindi siya tumakbo papunta rito. Hindi siya humingi ng tulong. Unti-unti niyang inangat ang kanyang muha. Dumaan sa mga nakakagulong kamag-anak at tinitigan si Monica. Nakaupo pa rin si Monica, tahimik at hawak ng mahigpit ang tasangang salabat. Wala siyang nakitang lumbay sa mga mata ni Ryan. Wala ring awa o pagdadalamhati ang isang anak. Ang naroon ay isang purong, nagapoy na put ng isang natalong demonyo. Alam ni Ryan. Naintindihan niya sa isang iglap kung bakit ang sarili niyang ina ang bumagsak sa sahig at hindi ang kanyang asawa. Biglang may malamig na kamay na humablot sa braso ni Monica mula sa likuran. Monica. Tadyo na. Si Nanay Rosa. Wala na ang takot sa muha ng matandang galing sa probinsya. Pinalitan ito ng tapang ng isang inang kailangang iligtas ang nag-iisang anak mula sa pugat ng mahalimaw. Hinila niya si Monica patayo patungo sa pinto, ngunit bago pa sila makahakbang palayo patungo sa pasilyo, umaling-awngaw ang isang boses na mas nakakabingi kaysa sa lahat ng sigawan at iyakan sa silid. Huwag ninyong hayaang makatakas ang babaeng iyan. Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Ryan, nakaturo ang nanginginig na daliri kay Monica habang nanlilisik ang namata. Siya ang may gawa nito. Nilason niya ang aking ina. Harangin ninyo sila. Huwag ninyong hayaang makatakas ang babaeng iyan. Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Ryan. Siya ang may gawa nito. Nilason niya ang aking ina. Harangin ninyo sila. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Nanay Rosa. Hinila niya ng buong lakas ang kamay ni Monica. Tumakbo sila palabas ang malaking bulwagan, binabangga ang makamag-anak na nakatayo lamang at hindi pa rin makapaniwala sa mga madugong nangyayari sa kanilang harapan. Nagtangkang humarang ang dalawang unipormadong guwardiya sa may pintuan, ngunit dahil sa pakabigla at kalituhan, madali silang naiwasan ng mag-ina. Malamig ang hangin ng gabi na sumalubong sa kanila nang makalabas sila sa malaking tarangkahan. Pilit na inaalis ni Monica sa kanyang isipan ang imahen ng kanyang biyenan na nakabulakta sa sahig habang bumubula ang bibig. Dito, bilisan mo. Sigaw ni Nanay Rosa. Itinuturo ang kanyang lumang sasakyan na nakaparada sa madilim na bahaging kalsada, malayo sa magagarang kotse mga bisita. Nanginginig ang mga kamay ni Nanay Rosa habang ipinapasok ang susi. Saktong pag-andar ang makina, lumabas mula sa malaking pinto ang mansyon si Ryan kasama ang ilang tauhan. Namumula ang mukha ni Ryan, tila isang mabangis na asong ulol na nakawala sa hawla. Monica. Sigaw nito. Tumakbo ito palapit sa sasakyan at hinampas ng napakalakas ang bintana sa gilid ni Monica. Buksan mo ito.
Hindi ka makakatakas. Papatayin kita. Pinaandar ni Nanay Rosa ang sasakyan at mabilis itong pinaharurot palayo. Iniwan si Ryan na sumisiga at nakmumura sa gitna ng madilim na kalsada. Lumingon si Monica sa likuran. Pinakmamasdan ang lalaking minsan niyang minahal na unti-unting lumilit sa paningin hanggang sa tuluyan itong lamunin ang dilim ang gabi. Bumuhos ang mga luha ni Monica. Hindi dahil sa namatay ang kanyang biyenan, kundi dahil sa matinding sakit ngang pagtataksil. Ang lalaking nangakong mag-alaga sa kanya sa harap ng dambana ay siya palang maghahatid sa kanya sa hukay. Bakit? Nanay. Bakit nila ginawa ito sa akin? Anong naging kasalanan ko sa kanila? Humihikbing tanong ni Monica. Yakap-yakap ang sarili dahil sa matinding panginginig. Nakatutok lamang ang mga mata ni Nanay Rosa sa daan. Pera, anak. Walang ibang dahilan ang mga taong iyan kundi pera at kasakiman. Huminga ng malalim ang matanda bago nagpatuloy. Kanina, sinadya kong agahan ang dating sa mansyon. Gusto ko sanang tumulong sa kusina pero nakamali ang kasambahay ngang itinuro sa aking kwarto. Napatpat ako sa labas ng gaklatan ni Doña Carmen. Nakabukas ng kaunti ang pinto at narinig ko silang nagtatalo ni Ryan. Pinunasan ni Monica ang kanyang maluha at nakinig ng mabuti. Pinapagalitan ni Doña Carmen si Ryan, patuloy ni Nanay Rosa. Sabi niya, masyado raw mabagal si Ryan. Kailangan na raw makuha ang 30 milyong piso mula sa seguro sa buhay mo na pinapirmahan nila sa iyo bago kayo ikasal. Pambayad daw iyon sa napakalaking utang ng kumpanya dahil sa mga palpak na desisyon ng asawa mo. 30 milyon. Para sa halagang iyon ay handa si Ryan na patayin siya. Pero hindi lang iyon, dagdag ni Nanay Rosa, nanginginig ang boses sa galit. Binanggit ng biyenan mo ang huling habilin ni Don Amado, ang lolo ni Ryan. Galit na galit si Doña Carmen dahil sa halip na sa kanya okay. Ryan ipamana ang pinakamalaking bahagi ng negosyo, ikaw ang pinili ng matanda. Ikaw ang ginawang tagapakmana ng 51% ang kumpanya dahil nakita ni Don Amado ang busilak mong puso bago siya bawian ng buhay. Hindi makapaniwala si Monica sa manaririnig. Wala siyang kaalam-alam sa huling habilin na iyon. Ayon daw sa kasulatan, magiging formal na sa iyo ang pamana kung sakaling mamatay si Doña Carmen. Ngunit, tumingin si Nanay Rosa kay Monica na may halong awa at takot. Ngunit kung ikaw ang unang mamatay, ang lahat ng yaman at ang buong kumpanya ay automatikong mapupunta kay Ryan. Kaya plinano nila ang lahat ngayong gabi. Lalasunin kanila, palalabasing inatake ka lang sa puso o nakakain ng panis na pagkain, at si Ryan ang magiging kawawang asawang magmamana ng lahat ng yaman. Napahawak si Monica sa kanyang bibig. Napakasama nila. Mga halimaw na nagbabalat kayong tao. Dinala ni Nanay Rosa si Monica sa isang maliit at lumang bahay sa labas ng bayan. Isang taguang bahay na iniwan pa ng lola ni Monica na walang sinuman mula sa pamilya ni Ryan ang nakakaalam. Pakapasok, agad isinara ni Nanay Rosa ang lahat ng bintana at pinto. Umupo si Monica sa isang lumang silya, tulala at pagod na pagod. Binuksan niya ang kanyang telepono upang tingnan kung may mensahe, ngunit agad na bumulaga sa kanya ang mainit na balita. May isang naitalang panayam mula sa labas ng mansyon. Nagsisimula ng kumalat ang nangyari. Naroon si Ryan. Umiyak. Yakap-yakap ngang kanyang natiyahin sa harap ngang managkikislapang ilaw nga mamamahayag. Hindi ko po alam kung bakit niya nagawa iyon. Umiyak na sabi ni Ryan sa panayam. Mukhang kawawang-kawawa at basak ang boses. Mabait po ang ina ko. Pero si Monica, nagbago po siya simula nang malaman niyang may pamana sa kanya ang aking lolo. Naging sakim siya. Gusto niyang solohin ang lahat kaya ginamitan niya ng lason ang sarili niyang biyenan. Nakikiusap ako, Monica, kung nasaan ka man, sumuko ka na sa mapulis. Pinatay ni Monica ang telepono. Nag-init ang kanyang buong katawan, hindi na sa takot, kundi sa isang matinding galit na bumalot sa kanyang pagkatao. Binabaliktad ni Ryan ang kwento, ginagawa siyang demonyo sa paningin ng buong bansa. Paano mapapatunayan ni Monica ang katotohanan kung siya na ngayon ang pinahahanap na kriminal ng batas? At ano ang gagawin niya upang bawiin ang buhay at hustisyang ninakaw sa kanya? Lumiwanag ang buong paligid nang lumabas si Ryan. Hindi na mabilang ang manggapatalim ng liwanag mula sa magkamera ng iba't ibang estasyon ng telebisyon. Sa loob lamang ng ilang oras, ang tahimik nilang kasal at ang misteryosong pagkamatay ni Doña Carmen ay naging pambansang palabas. Hindi ko po alam kung paano niya nagawa iyon sa mismong ina ko, patuloy ni Ryan sa kanyang panayam habang paulit-ulit na pinupunasan ang napekeng luha. Para lamang ba ang katapat ng buhay ng nanay ko? Nakikiusap po ako sa mga autoridad. Hanapin ninyo ang asawa ko.
Para sa hustisya ngang pamilya namin. Nanginginig ang buong katawan ni Monica sa galit habang nakatitik sa maliit na telebisyon sa loop ng lumang bahayng kanyang lola. Parang pinipilipit ang kanyang bituka. Ang bilis ng nga pangyayari. Mula sa isang simpleng asawa, siya ngayon ay ang pinakasikat na kriminal sa bansa. Anong gagawin natin ngayon, nanay? Tanong ni Monica, pilit na kinakalma ang sarili. Kung lalapit tayo sa mapulis ngayon, tiyak na ibababa nila ang hatol sa akin bago pa man ako makapagsalita. Wala tayong pera, wala tayong impluensya. Umiling si Nanay Rosa. Hindi tayo lalapit sa maapulis, anak. Hindi pa ngayon. Kailangan nating kumuhang tulong mula sa taong may kakayahang tapatan ang pamilya ni Ryan. Sino, nanay? Sino ang tutulong sa atin? Lahat ng kakilala ni Ryan ay kakampi nila. Tumayo ang matanda at naglakad patungo sa lumang aparador. May kinuha itong isang maliit na kahon ng sapatos na gawa sa kahoy at iniabot iyon kay Monica. Buksan mo. Utos ni Nanay Rosa. Sa lubang kahon ay may isang lumang calling card at isang tarnish na susi. Ang calling card ay may panggalang Ati, Ruben Morales. Sino si Ati? Morales? Naguguluhang tanong ni Monica. Siya ang pinakakatiwalaang abogado ang iyong lolo Amado, sagot ni Nanay Rosa, bumuntong hininga. Siya rin ang humawa ang kasulatan tungkol sa pamana na nabanggit ni Doña Carmen bago siya namatay. Bago mamatay si Don Amado, pinuntahan niya ako sa palengke at ibinigay ang kahon na iyan. Sabi niya, kung sakaling may mangyaring masama sa kanya o kung pagbantaan daw ng kanyang pamilya ang buhay mo, hanapin natin si Ati Morales at ibigay ang susing iyan. Nalaki ang mga mata ni Monica. Alam ng lolo ni Ryan na mangyayari ito. Marahil, kilala ni Don Amado kung gaano kasakim ang anak niyang si Carmen at ang apo niyang si Ryan. Kaya marahil, gumawa siyang paraan upang protektahan ka. Walang inaksayang panahon ang mag-ina. Kinabukasan, habang abala ang buong bansa sa pagtutok sa lamay ni Doña Carmen, nagtungo sila sa isang lumang opisina sa Quiapo, nakasuot ng nga itim na jacket at nakasombrero upang hindi makilala. Ang opisina ni Ati Morales ay puno halikabok at miga lumang libro batas. Ngunit ang abogado, na nasa edad 60, ay may miga matang matalim at mukhang laging handa. Nang ibigay ni Monica ang susi at ipinakilala ang sarili, hindi man lang nagulat ang abogado. Inaasahan ko na ang inyong pagdating. Senyora Monica, kalmadong sabi ni Ati Morales, saka isinara ng mahigpit ang pinto at ibinaba ang mga blinds ng bintana. Kinuhangang abogado ang susi at binuksan ang isang lumang vault na nakatago sa likod ng isang painting. Mula rito, inilabas niya ang isang makapal na brown envelope. Ito ang orihinal na kopya ng huling habilin at testamento ni Don Amado, panimula ni Ati Morales habang inilalapag ang sobre sa mesa. Toto ang narinig ng iyong ina. Sa iyo ipinamana nga matanda ang 51% ng shares ng kanilang kumpanya. Ngunit hindi lang iyon. Napigil ang gapagingga ni Monica. Ano pa po? Alam ni Don Amado na susubukan kang patayin o paikutin ni na Doña Carmen at Ryan upang makuha ang pera, seryosong sabing abogado. Kaya gumawa siyang isang kondisyon na hindi nila alam, nakasaad dito na ang lahat ng yaman ay mapupunta lamang sa iyo kung ikaw at si Ryan ay kasal pa rin. Ngunit kung may sapat na patunay na nagtangka si Ryan o ang kanyang ina na kitilin ang iyong buhay. Bumaling si Ati Morales kay Monica. Seryoso, at matalim ang tingin. Automatikong mawawalan ng karapatan sa anumang mana si Ryan, at ang buong yaman ng pamilya, pati na ang kumpanya, ay mapupunta sa charity na pinili ni Don Amado, habang mag-iwan ng sapat na halaga para sa iyong buong buhay na proteksyon. Kaya nila ako pinilit na manatili sa bahay at itago ang lahat, bulong ni Monica, nanlalamig. Gusto nilang patayin ako at palabasing aksidente bago mabasa ang kondisyong ito. Eksakto, sagot ni Ati Morales. Pero ngayon, dahil namatay na si Doña Carmen sa sarili nitong lason, kailangan lang nating patunayan na si Ryan ang utak o kasapwat sa pagtatangkang pagpatay sa iyo. Pero paano, attorney? Umiyak na tanong ni Nanay Rosa. Sila ang may hawak ng mga pulis. Sila ang may hawak ng media. Sino ang maniniwala sa amin? Ingumiti si Ati Morales. Isang ingiti ng isang taong sanay na sa maruming laro na muga mayayaman. Kumuha siyang isang mali na flash drive mula sa sobre. May isa pang lihim si Don Amado. Bilang isang matandang hindi na nakakalakat, nagpakabit siyang nga nakatagong kamera sa buong mansyon na walang sinuman ang nakakaalam, maging si Doña Carmen. Lahat ng footage ay otomatikong naisave sa isang cloud server na ako lang ang may access. Inilagay ni Ati Morales ang flash drive sa kanyang laptop,
Pinitik niya ito paharap sa mag-ina. Sa screen, malinaw na nakita ang kusinang ng mansyon. Ilang oras bago ang hapunan, nakita si Ryan na kinakausap ang head chef, at may inihahalo itong maliit na fial ng likido sa isang nakahiwalay na kaldero ng sabaw ng kabute. Malinaw na malinaw rin ang boses nito. Siguraduhin ninyong sa asawa ko lang mapupunta ang mangkok na ito. Kung hindi, alam ninyo ang mangyayari. Nanginig si Monica sa nakita, hindi dahil sa takot, kundi sa tagumpay. May hawak na silang ebidensya. Handa na ba kayong ibalik sa kanya ang laro, Senyora Monica? Nakangiting tanong ni Ate Morales. Ngunit bago pa man makasagot si Monica, biglang may malakas na kumatok sa pinto ng opisina. Isang sunod-sunod at marahas na pakatok na tila sisirain ang pintuan, kasunod ang malakas na sigaw mula sa labas. Ate Morales, buksan mo ito, pulisya ito. May warrant of arrest kami para kay Monica de Guzman. Paano sila natunton ng mga pulis gayong maingat sila sa kanilang pagpunta? At paano makatakas si Monica ngayon nang hindi nawawala ang nag-iisang ebidensya na magpapalaya sa kanya? Bumilis ang tibok ng puso ni Monica. Nakatinginan sila ni Nanay Rosa habang umaalingaw-ngaw ang malakas na pagampas sa pintuan. Ang makatok na iyon ay parang mga masong dumudurok sa kanilang natitirang pag-asa. Paano sila nahanap ng mga otoridad gayong naging maingat sila sa bawat galaw? Huwag kayong maingay, pabulong ngunit madiin na utos ni Abogado Morales. Mabilis na kumilos ang matandang abogado. Kinuha niya ang kanyang lumang maleta at isinilit ang makapal na sobrepati na ang maliit na imbakan ng nakuhang patunay. Buong lakas niyang hinila ang isang mabigat na aparador na puno ng aklat sa batas. Sa likod nito, natambat ang isang maliit na pintuan na gawa sa kahoy. Isa itong lihim na daanan na ginamit pa noong panahon ng digmaan. Nakakonekta palabas sa isang madilim at makipot na eskinita sa likuran ng lumang gusali sa Quiapo. Bilisan ninyo at pumasok na kayo, tulak ng abogado sa magina habang patuloy na binabayo ng mga pulis ang pangunahing pinto, kasabay ng malakas na pagwasak ng mga autoridad sa pintuan ng opisina. Tuluyan nang nakalabas ang tatlo sa madilim na eskinita. Rinig na rinig nila ang sigawan at mga yabak ng sapatos ng mapulis sa loop na naghahanap, puno ng putik, mabaho, at masukal ang dinadaanan nila. Dumidikit ang dumi sa kanilang mga damit, ngunit wala itong halaga kay Monica. Ang tanging tumatakbo sa kanyang isipan ay ang pangangailangang mabuhay upang makamit ang katarungan. Sumakay sila sa isang hindi kapansin-pansing sasakyan ng abogado at nagtungo sa isa pang taguang bahay sa lalawigan ng Rizal. Ligtas sila pansamantala. Ngunit alam ni Monica na hindi sila maaring magtago habang buhay. Habang tumatagal, mas lumalakas ang kapangyarihan at impluensya ni Ryan, at mas bumaon sa isipan ng mga tao na siya ay isang walangawang mamamatay tao. Kailangan nating ilabas ang patunay na ito sa mga mamahayag, suhestiyon ni Nanay Rosa habang nanginginig na nagtitimplang kape sa lumang kusina. Ipadala natin sa mga estasyon nege telebisyon upang makita nege buong bansa ang katotohanan. Umiling ng dahan-dahan si Abogado Morales. Hindi ganun kadali iyan, Rosa. Hawak at nabayaran na ni Ryan ang mamalalaking pahayagan at estasyon. Bago pa man sumabog ang balita, pipigilan na nila ito. Papalabasin nilang gawa-gawa lamang ang video na ito at gagamitin iyon upang tuluyan ng idiin si Monica. Mas mapapadali ang pagpapatay nila sa kanya sa loop ng selda. Napasabunot si Monica sa kanyang sariling buhok, ramdam ang matinding pagod at kawalan ng pag-asa. Kung ganun, ano ang gagawin natin? Hihintayin na lamang ba natin na matunton nila tayo at patayin ng walang kalaban-laban? Tinitigan ni Abogado Morales si Monica. Malalim at seryoso ang kanyang mata. May isang lugar kung saan hindi makokontrol ni Ryan ang mangyayari. Isang lugar kung saan naroon ang lahat ng pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao na kailangan niyang mapasunod upang mapanatili ang kanyang yaman. Ang pambihirang pulong nga namumuhunan at lupon ng nga direktor ng kanilang kumpanya. Kinuha ng abogado ang isang diaryo at itinuro ang isang malaking anunsyo sa pahinangang kalakalan. Gaganapin ito bukas ang umaga sa pinakamalaking gusali ang kumpanya sa Makati, paliwanag ang abogado. Ipaproklama ni Ryan ang kanyang sarili bilang bagong tagapamahalang buong yaman, kapalit ang kanyang ina at lolo. Gagamitin niya ang pagkakataong iyon upang formal na ipawalang bisa ang karapatan mo bilang asawa at tagapagmana dahil ikaw ay idineklara ng isang puganta. Naroon ang mamamahaya, maopisyal ng pulisya, at ang buong lupon ng kumpanya upang saksihan ang kanyang tagumpay. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Rosa, nabitawan ang hawak na kutsara. Sus Mariosep, ihaharap mo ang anak ko sa mismong pugat ng mga leon na nahahanap sa kanya. Sariling kamatayan ang pupuntahan ninyo. Iyon lamang ang tanging paraan para marinig ako, matapang na sagot ni Monica.
Nagulat ang ina at ang abogado sa pagbabago ang tono ang boses ni Monica. Wala na ang nanginginig at natatakot na probinsyana na laging nakayuko sa harap ang kanyang biyenan. Ang nakatayo ngayon sa kanilang harapan ay isang babaeng pinatibaying matinding pagtataksil at pagnanasang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung gusto niya ngang palabas, bibigyan ko siya ngang palabas na hindi niya malilimutan, malamig na wika ni Monica, matigas ang napanga. Sisirain ko siya sa mismong entablado kung saan niya inaasahang tatanghalin siyang hari. Hindi natulog si Monica ng buong gabing iyon. Pinag-aralan niya ang bawat pahina ng huling habilin, bawat salitang binitawan ni Narayan at Doña Carmen sa nakatagong patunay. Pinutulan niya ang buhok ang sarili gamit ang isang lumang gunting, ginawa itong maikli at abot hanggang batok upang maiba ang kanyang anyo. Nagsuot siya ang isang formal na itim na kasuotan na hiniram nila mula sa asawa ang abogado. Naglagay siya ng makapal na pampaganda upang itago ang namumutlang muha at takpan ang takot na namumuo sa kanyang puso. Sa umagangang pulong, niyakap ng mahigpit ni Monica ang kanyang ina. Dito ka lamang, nanay. Kapag hindi ako nakabalik, hawak mo ang isang kopyang patunay. Alam mo na ang gagawin. Tumutulo ang luha ng matanda ngunit tumango ito. Alam na hindi niya mapipigilan ang anak na ipaglaban ang sariling buhay. Ang malaking gusali sa Makati ay napapaligiran ng mga guwardiya at pulis. Napakaraming magagarang sasakyan at mga taong nakasuot ng mamahaling barong at Amerikana. Pumasok si Monica at Abogado Morales gamit ang pintuan sa likuran na karaniwang dinadaanan lamang ng natagalinis at tauhan. Dahil sa lumang koneksyon at impluensya ni Abogado Morales sa ilang matatagal ng empleyado ni Don Amado na nanatiling tapat sa matanda, nakapasok sila ng walang nakakapansin at walang sumisiyasat. Umakyat sila sa ika-50 palapag kung saan matatagpuan ang napakalaking bulwagan ng pulong. Mula sa labas ng malaking pintuan na gawa sa makapal na salamin at inukit na kahoy, dinik na dinik nila ang tinik ni Ryan na umaalingaw-ngaw sa mikropono. Magagino at ginang, nagluluksa ang buong pamilya. Ang aking ina, ang ilaw ng aming tahanan, ay walang awang pinaslang ang mismong babaeng pinakatiwalaan namin, ngunit hindi maring tumigil ang paglago ng ating kumpanya. Bilang nag-iisang anak na lalaki, kailangan kong gampanan ang aking tungkulin. Hinihiling ko sa lupon na formal na ipawalang bisa ang anumang karapatan ni Monica de Guzman sa kumpanyang ito, at igawat sa akin ang buong pamamahala upang maisalba natin ang ating kinabukasan mula sa kanyang kasakiman. Narinig ni Monica ang masigabong palakpakan ng mataong naroon. Ang mataga-suporta at binayarang tao ni Ryan ay nagbubunyi. Parang mga patalim na sumusugat sa pandinig ni Monica ang bawat tunog ng pagpalakpak nila para sa isang sinungaling. Ito na ang oras, bulong ni Abogado Morales. Huminga ng malalim si Monica. Pinikit niya ang kanyang mamata sa isang iglap at inalala ang kawalanghiyaan ng kanyang asawa, ang sabawang kabuti, ang peking ngiti ni Doña Carmen, ang paninisi sa kanya sa harap ng buong bansa. Idinilat niya ang kanyang gamata. Puno ito ng nag-apoy na tapang at pagkauhaw sa hustisya. Pabiglang itinulak ni Monica ang malalaking pintuan ng bulwagan. Ang malakas na tunog ng pagbukas nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid, na naging dahilan upang maputol ang masigabong palakpakan. Lahat ng tao, mula sa mga bilyonaryong namumuhunan, mga opisyal ng pulisya na nagbabantay, hanggang sa mga mamahayak na abala sa pagkuhang larawan, ay sabay-sabay na napalingon sa likuran. Sa gitna ng pintuan, nakatayo si Monica. Taas no. Walang bahid ng takot. Sa kanyang tabi ay ang kagalang-galang na si Abogado Morales na may hawak na isang malaking sobre. Ang ingay salok ng bulwagan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Walang makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang puganteng pinagahanap ng buong bansa, ang tinaguriang mamamatay tao, ay kusa at matapang na naglakat papasok sa mismong pugat ng manag-aakusa sa kanya. Nanlaki ang mamata ni Ryan mula sa itaas ang entablado. Namutla ang mukha nito at pinagpawisan ng malapot, tila nakakita ang isang multong bumangon mula sa hukay upang maningil ang utang at dugo. Nalaglak ang hawak nitong mikropono. Pabagsak na tumunog ang mikropono sa sahig na lumikha ng isang matinis at nakakakilabot na tunog. Tumigil kayo! Sigaw ng isang hepengang pulisya na nasa unahan, sabay bunot ng posas mula sa kanyang baywang. Nagmamadali itong naglakat palapit kay Monica. Siya ang babaeng pinaghahanap ng batas. Hulihin ang mamamatay tao. Ngunit hindi umurong si Monica kahit isang hakbang. Tinaas niya ang maliit na imbakan ng patunay sa kanyang kanang kamay, mataas upang makita ngang lahat ng tao sa bulwagan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tatakbo. Ngunit paano niya mapipigilan ang mga galit na otoridad na posasan at kalatkarin siya palabas bago pa man niya maipakita sa buong bansa ang madugong katotohanan na magpapabagsak kay Ryan. Huwag kayong lalapit.
Matapang na sigaw ni Abogado Morales, humarang sa pagitan ni Monica at ng hepengang pulisya. Bilang isang kilala at iginagalang na tagapagtanggol ng batas at dating huwes, ang kanyang tinik ay may dalang bigat na nagpatigil sa nag-aalap na hepe. Wala kayong karapatang saktan o posasan ang tunay na nakmamay-ari ng kumpanyang ito. Dagdag ng abogado habang itinaas ang orihinal na sipi ng huling habilin ni Don Amado na may selyo ng korte. Ipinaalam ko sa buong lupon at sa lahat ng namumuhunan na narito ngayon na ang babaeng inaakusahan ninyo ay ang lehitimong tagapagmana ng 51% ng yaman ng pamilyang ito. Nagsimulang magbulungan ang mataw. Ang mabilyonaryo na kanina ay pumapalakpak kay Ryan ay biglang nagduda. Ang mamamahayag ay nagunahan sa pagkuhang larawan. Huwag ninyo silang pakinggan. Nanginginig at pumipiyok na sigaw ni Ryan mula sa entablado. Mga sinungaling sila. Mga peke ang dala nila. Hulihin ninyo na ang babaeng iyan. Ngunit hindi pinansin ni Monica ang pagwawalan ng asawa. Ginamit niya ang pagkalitongam ng pulis upang mabilis na maglakat patungo sa gilid ng bulwagan kung saan naroon ang mga kagamitan at ang malaking makinang nagpapalabas ng malarawan. Bago pa man siya mapigilan ng matauhan ni Ryan, naisaksak na niya ang maliit na kagamitang naglalaman ng patunay sa makina. Sa isang iglap, namatay ang mailaw sa unahan at nagliwanag ang dambuhalang puting tabing sa likod ng entablado. Tumambat sa lahat ang malinaw na kuha mula sa lihim na aparatong nakakabit sa loop ng kusina ng mansyon. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang tinig ni Ryan. Ang parehong tinig na kanina ay umiyak at nagmamakaawa para sa hustisya, ngayon ay malamig at punong kasamaan. Siguraduhin ninyong sa asawa ko lang mapupunta ang mangkok na ito, kung hindi, alam ninyo ang mangyayari. Kasunod nito ay ang isa pang kuha. Ilang araw bago ang malagim na hapunan, makikita si Doña Carmen at Ryan na nagtatalo sa loop ng aklatan. Rinig na rinig ng buong lupon ang plano nilang lalasunin si Monica gamit ang sabaw ng kabuta upang makuha ang 30 milyong piso mula sa seguro sa buhay at tuluyang mabura ang kondisyon sa huling habilin ni Don Amado. Kung kanina ay nakabibingi ang katahimikan, ngayon ay sumabog ang bulwagan sa matinding galit at pagkamuhi. Ang manamumuhunan ay napatayo sa pandidiri. Ang mamamahayag ay nagkagulo sa pagtutok ng kanilang mga kagamitan sa namumutlang muha ni Ryan. Iyan ang tunay na halimaw. Sigaw ni Monica. Nakaturo ang nanginginig na daliri kay Ryan. Pinlano nilang patayin ako, ngunit ang sariling lason ng kanyang ina ang pumatay sa kanya. Umaling ang hepe-en pulisya kay Ryan. Ang maposas na inilaan sana para kay Monica ay dahan-dahang itinaas ng hepe. Nawala ang paggalang sa mamatang ang autoridad. Napalitan ng put para sa isang mapagpanggap. Hindi totoo iyan. Gawa-gawa lamang nila iyan. Umurong si Ryan hanggang sa masandal siya sa pader. Nang makita niyang papalapit na ang nga pulis, tuluyan nang gumuho ang kanyang pagkatao. Sa matinding takot at pagnanasang iligtas ang sariling balat, itinuro niya ang malaking larawan ng kanyang inang namatay. Siya ang may kasalanan. Umiyak at lumuluhot na makaawa si Ryan sa harap ng lahat. Ang ina ko ang nagplano ng lahat. Siya ang bumili ng lason. Sumunod lamang ako dahil natatakot ako sa kanya. Wala akong kasalanan. Ako ay biktima rin. Nakaramdam ng matinding pandidiri ang lahat ng taong naroon. Isang lalaking handang ipagkanulo at isisi ang lahat sa sariling ina na wala na sa mundo. Wala nang natirang dangal kay Ryan. Pinusasan siya ng mga pulis sa mismong entablado kung saan niya inaasahang maging hari. Kinalatkat siya palabas habang nagpupumiglas, sumisigaw, at umiyak na parang bata. Nang may labas na si Ryan, bumalik ang katahimikan sa bulwagan. Humakbang si Monica patungo sa gitna ng entablado. Pinulot niya ang mikroponong nabitawan ng kanyang asawa. Pinunasan niya ang isang butil ng luha na tumakas mula sa kanyang mata. Tapos na ang paghahari ng kasakiman at kasinungalingan, mahinahon ngunit matatak na wika ni Monica. Mula sa araw na ito, ako na ang mamamahala sa kumpanyang ito, tulad ng nais ni Don Amado. Ayusin natin ang mga pagkakamali. Lilinisin natin ang pangalan ng pamilyang ito mula sa dugong idinikit nila rito. Ilang buwan ang lumipas. Hinatulan si Ryan ng panghabambuhay na pagkakakulong dahil sa pagtatangkang pagpatay. Ang lahat ng yaman ni Doña Carmen na galing sa nakaw at pandaraya ay kinumpiska ngang batas upang ibalik sa mataong nalinlang nila. Samantala, matagumpay na napaunlat ni Monica ang kumpanya. Katuwang ang tapat na si Abogado Morales at ang kanyang inang si Nanay Rosa. Isang hapon, nakaupo si Monica sa balkonaheng ng malaking mansyon na ngayon ay pinaayos niya upang maging isang ampunan para sa mga batang walang tirahan. Uminom siyang mainit na salabat habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Payapa na ang lahat. Nakamit na niya ang hustisya.
Ngunit habang tinititigan niya ang lumang kahon ng sapatos na ibinigay ng lolo ni Ryan sa kanyang ina upang linisin, napansin niya ang isang nakatagong siwang sa ilalim nito na natuklap dahil sa kalumaan. Nang buksan niya ito ng tuluyan, may isa pang lumang liham na hindi napansin ni Nanay Rosa noon. Isang liham na nakapangalan kay Monica, may selyong dugo na hindi kay Don Amado. Kung tapos na ang laban at nabayaran na ang lahat ng utang, ano ang nilalaman ng madugong liham na ito na muling nagpatindig sa mabalahibo ng bagong tagapamahala, at sino ang tunay na kaaway na nagtatago pa rin sa dilim at nag-aabang sa kanyang pagbagsak?